Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At tatalakay na nga natin yung Kitabuz Zakah. Actually, konti na lang natitira doon sa Kitabuz Zakah. Alhamdulillah. Nadahan-dahan din natin. Yan na lang. Walang page na lang yun. Wala nang 20 pages. Inshallah. So ngayon, al-mas'alatul rabi'a fi zakatil asal. Ang panghuling usapin dun sa zaka para sa mga nanggagaling sa lupa, yung zaka para sa hani. Yung zaka para sa hani. Ano ba sa Tagalog yung hani? Pulot, di ba? Pulot pukyutan. So, meron ding nababanggit tungkol dito. Ngayon, kung mapapansin ninyo sa zaka, lahat ng bagay, walang zaka. Liban na lang sa tinukoy kung meron ba itong zaka. Yun ang kaida dito. Kasi ang zaka, ibada rin ng zaka, di ba? So applicable doon, al-aslu fiha at tahrim. Illa ma ja'a bidalilin. So lahat ay bawal singilin ng zaka. Liban na lamang doon sa mayroong batayan na dapat itong singilin nga ng zaka. So ito yung kaya nga sinasabi ko palagi, oo, tinatalakay natin ito, pero kapag magbabayad na kayo ng zaka, mas mainam pa rin na magtanong sa espesyalista. Kasi itong zaka, specialized ito na na kaalaman. Kahit yung mga graduate ng Madina, hindi sila basta-bastang sumasagot ng ganito kung hindi naman sila major ng Sharia. Hindi. Yung iba marunong, alam lahat So dito basta-basta. Kumbaga napapaloob dito yung iba-ibang pananaw ng mga scholar, titingnan. Tapos yung iba-ibang uri ng sisingili ng zaka. Kasi may mga variation pa. Diba? So dapat specialista talaga yung tinatanong natin dito, inshallah. So ngayon yung asal, yung hani, ito na nga yung yung hani na nanggagaling sa mga bubuyog. So yung honey yung tawag doon sa doon sa yung liquid na galing sa bubuyog. Yung honeybee, yun yung bubuyog. Kaya kung magbebenta kayo ng honey, sabihin nyo, binibenta nyo honey, hindi yung honeybee. Yung honey yung binibenta, hindi yung honeybee. Anong gagawin ng tao sa honeybee? Baka matusok pa siya nun. So dito sinabi, Haka Ibn Abdul Bar rahimahullah anil jamhuri annahu la zakata fihi. So iniulat ni Ibn Abdul Bar ang tungkol sa hani at yung meron nagbabanggit sa mga dalil tungkol dito na sinabi niya ang jamhur, ang pinaka popular na opinion ng mga scholar, wala itong zaka. Wa huwa al-adharu li annahu laysa fil kitab. Ito na nga yung sinasabi ko. At ito yung malinaw na pananaw dito kasi walang nababanggit na anuman sa Quran, wala fi sunnati, dalilun sahihun sari ala wujubiha. So walang nababanggit sa Quran, walang nababanggit sa sunnah, at walang nababanggit na anumang sahih at sari na dalil tungkol sa pagiging wajib ng zaka para sa hani. So yung dalil, ito yung palaging itatanong natin. Ito ba ay sahih na dalil? At ito ba ay sarih? Ibig sabihin, malinaw na may kinalaman nga doon sa usapin na yon. Hindi pwedeng namumulot lang ang tao ng dalil. Wal aslu bara'atu dhimma hatta yakumu dalilun alal wujub. Singa na dito nararapat na ilayo natin yung ating mga sarili. Kumbaga yung bara'atu dhimma, inaalis natin sa ating mga sarili ang pananagutan na nakakapaghatol tayo na ito ay merong zaka. Samantalang wala namang dalil na ito ay merong zaka. Sinabi ni Imam Shafi'i rahimahullah, yung hadith, fi anna fil asli al-ushur da'ifun. Merong hadith na 10% daw ng hani ay zaka nito. O yung hani merong zaka na 10% ito. Ito ay hadith na daif. So daif ito, syempre, unang-una sa isnad nito.
At isa pa, na sinabi na hadith, sinasabi nila, alla tukhadu minhu, na meron pang isang hadith. So itong hadith na fi anna fil asli ushur, sa honey ay merong 10% na zaka, ito ay daif. At ganyan din yung isa pang hadith, alla yukhadu minhu, daif din. Yung isang hadith nagsasabi may zaka, 10%. Yung isang hadith nagsasabi walang zaka, daif sila pareho. Illa an Omar bin Abdulaziz wa ikhtiyari annahu la yukhadu minhu. Pero nga, merong pananaw si Omar bin Abdulaziz at syempre si Imam Shafi'i na wala ngang zakat talaga ang honey. So ibig sabihin nito, kahit pa merong daif na hadith na may zaka, o kahit may daif na hadith na walang zaka ang honey, hindi yun ang ginawang dalil ni Imam Shafi'i na walang zaka ang honey. Ang dalil niya na walang zaka ang honey, ang kawalan ng dalil. Yun yung hindi naiintindihan ng mga nagmamaulid. Ang dalil na hindi tayo dapat mag-celebrate ng birthday ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang kawalan ng dalil. Kawalan ng dalil mula sa Quran, kawalan ng dalil mula sa Sunnah, at syempre kawalan ng dalil na sahih, tama na dalil at malinaw na dalil tungkol sa bagay na ito. Lianna sunan wal athar thabitatun fi ma yu'khadu minhu. Yung sinabi niya ni Imam Shafi'i rahimahullah. Ang sunnah at ang athar, kapag sinabing sunnah, ito na yung mga hadith. At kapag sinabing athar, ito na yung pananaw ng mga scholar. Lalong-lalo na yung naunang henerasyon ng mga Muslim. Kaya nga natukoy ko nung nakaraan, di ba? Ang Ahlus Sunnah nakikilala sa iba't ibang pangalan. Nakikilala ito sa pangalang Taifatul Mansura. Nakikilala ito bilang Ahlul Hadith. Nakikilala ito bilang Athari. At iba't iba pa. Salafi. At iba't iba pang mga pangalan. So walang anumang bakas para sa sino man, walang anumang bakas na maaring panghawakan nino man para masabi niya na may zaka para sa honey. Walaysat fihi thabitatun fakaannahu afu. So ito nga ay walang anumang batayan na natukoy. So sinabi ni Ibnul Mundir rahimahullah, laysa fi wujubi sadaqati fil asli khairun yuthbat. So walang anumang napagtibay na batayan para sa wujubus sadaka fil asal, sa pagiging obligado ng sadaka sa asal. At sadaka, tinutukoy dito syempre yung zaka. Sa panghuli sa chapter nito, lesson 5, al-mas'alatul khamisa, fir rukazi. Ito na yung mga yaman na nakabaon. So ang pinagkaiba nito sa maadin yung mga mineral. At ang tinutukoy lang dito yung mga bakal. Kasi ibang mga nahuhukay na precious sa ilalim ng lupa, ibig sabihin mga bato, walang napagtibay tungkol sa kanilang zaka. And madadaanan pa natin yung mga yun sa susunod. Pero yun nga, doon sa natalakay natin, ang meron lang yung mga bakal. Pero doon sa mga precious stones, wala. So ang rukaz, ito yung mga treasure nga. Halimbawa, merong ibinaon na mga alahas, may binaon na mga coins na silver o ginto o ano bang bakal na merong value, merong halaga. So meron yung zaka. Huwa mawujidu min dafainil jahiliyati dahaban aw fiddatan aw gayrahima. O gayrahuma mimma alayhi alamatul kufur. Ito daw yung mga natagpuan ng mga kayamanan na ibinaon nung panahon ng jahiliya, ginto, pilak o iba pa. At ito ay mayroong mga palatandaan nito nga ay nanggaling sa panahon ng kufur. Ibig sabihin, panahon na hindi pa propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So bakit ganito? Kasi siyempre, pagdating ng panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun yung pagkakaunawa nila kung ano yung rukaz. Halimbawa nga yung mga nahukay ni Abdul Muttalib doon sa Makkah, na nahukay niya yung Zamzam kasama yung mga iba't ibang mga treasure doon
Ganun yung halimbawa doon. Walam yutlabu bimalin, walam yatakallafu fihi, walam yatakallaf fihi, nafkatan, wa kabiru amalin. Wa amma ma talaba bimalin, wa tatallaba kabiru amalin, falaysa birukas. So dito sinabi, tingnan natin yung translation ni Sheikh. So kapag ito raw ay mayroong tanda ng kufur at hindi nangangailangan ng yaman o gastusin at gawaing malaki. Yung tinutukoy dito, yung sa proseso ng paghuhukay, na hindi nangangailangan ng malaking gastusin o kailangan ng equipment, ganun. So ito yung mga rikaz. Na kapag madali itong nakukuha, ito ay may tuturing na treasure na pwedeng singilin ng zaka. Pero kapag nangangailangan ng yaman at gawaing malaki, ibig sabihin malaking effort para mahukay yung treasure, hindi ito may tuturing na yamang ibinaon. Halimbawa, masyadong malalim, kailangan mo pa ng ng dinamita, kailangan mo ng backhoe, kailangan mo ng kung ano-ano. So hindi siya mapapabilang dito. Falaysa birokaz. At dahil hindi siya rokaz, wala siyang zaka. Wala siyang zaka. So ano yung ibabayad na zaka para sa rokaz? Wayajibu fihi al-khumusu fi kalilihi wa kafirihi. 20% ng treasure ang ibabayad na zaka. Wala itong whole. Kada kuha mo ng treasure, yun na yun, magbabayad ka. Parang sa pananim, di ba? Kada ani, magbabayad ka ng 10%. Kapag ito ay kumbaga natural na natutubigan at 5% kapag ito'y tinutubigan sa pamagitan ng irigasyon. Pero dito nga, 20% ang zaka nito. Marami man ito o kaunti, 20% ang ibibigay na zaka. Natanong ko pala si Nasruddin. Tinanong ko siya doon sa yung dollar, may pera ka, di ba? Peso, dollar, tsaka yung real, iba-ibang currency. So iba-iba ba ito ng nisab? So sabi niya, pare-pareho naman daw yun na pera, so pwede silang paghalu-haluin. So kung magkano yung pera mo, halimbawa, meron kang $100, kung magkano na yun, 6,000 pesos. Tapos meron kang meron kang 10,000 pesos, so meron ka ng 16,000 pesos. Kumbaga, iano mo siya sa isang currency lang, i-convert mo siya. So kung meron ka ng 16,000 pesos, tapos meron ka pang ibang pera sa iba't ibang mga currency, kung nisab ng silver ay aabot nga dun sa, sabihin na natin ulit, yung sample natin palagi, 30,000 pesos. So kahit iba-iba pa yung pera mo, pwede ka na magbayad ng zaka. O kailangan mo nang magbayad ng zaka, insha'Allah. Hindi siya katulad ng ng gold o silver na magkahiwalay sila na tinitimbang. Kasi magkaiba nga sila ng jeans. Pero ang pera, iisang jeans lang sila na maituturing. Kung meron ka mga Bitcoin, so pareho lang din, papasok siya sa pera. Siyempre, iba pa yung yung usapin ng bigla ko naalala, yung yung mga share sa kumpanya. Kasi may tuturing na pera rin yun eh. Pero baka matalakay pa natin yun sa sa ibang chapter. Kasi yung yung mga bonds, tapos mga share ng ng zaka. Share ng zaka, share ng kumpanya. May value yun na pera. So maaring sisingilin din yun ng zaka, pero saka pa natin matatalakay. Malamang natalakay yun dito sa bandang dulo, insha'Allah. So ito yung sa mga treasure. Wala yushtarat lahu al-hawlu walang nisab. Sa inyo, ito yung sinasabi ko kanina. Wala itong whole. Kada hukay mo ng treasure, 20% itatabi mo. Khumus, ibig sabihin, 1/5. At wala rin itong nisab. Marami ka man nahukay, kaunti lang nahukay mo, 20% doon. Ngayon, paano mo kukunin yung 20%?
Boy, nakuha mo golden Buddha. Isang buo yun. So pwedeng kung ano yung value ng golden Buddha sa pera, ibabayad mong zaka. Boy, golden Buddha, mabibenta mo 1 million. O di 200,000, ibabayad mo na zaka, inshallah. Pero nga, kung yung yung tawag doon, yung ito ay kailangang paggamitan ng mamahaling equipment o maraming trabaho, maaring wala ng zakat doon, inshallah. Kasi nga doon sa hadith, wafir rokazi humus, hadith ito na iniwalat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim, sa mga nahukay na treasure ay 20%. Wa huwa fay'un yusrafu fi masalihil muslimina al-amma. So yung humus na ito, katumbas din ito ng fay. Yung fay, ito yung bahagi din ng ng ganima sa jihad na itinatambis sa kabangbayan na magagamit para sa pangkalahatan ng mga Muslim. Kumbaga yung ipantatayo ng kalsada, pangtatayo ng mga pampublikong mga gusali, yun yung fay na tinatawag. Wala yushtarat an yakunu min malim muayyan fasawaun kana min adh-dhahabi aw al-fiddati aw gayrihima. So itong itong fay, katulad din ng rokaz, wala itong tukoy na uri ng yaman. Gintuman ito, silver o ano pa mang bagay, 20% ang ibibigay mong zaka mula rito. Ngayon yung sinasabi kanina, wa ya'rafu kaunuhu min dafa'inil jahiliyatu yujidu alamatul kufri alayhi ka kitabati asma'ihim wa nakshi suwarhim wa lahu dhalika min al-alamat. Ngayon yung sinasabi dito yung mga may alamatul jahiliyah, ito ay merong mga may nakasulat na mga pangalan halimbawa o merong mga nakaukit dito at iba pang mga palatandaan. So, ibig sabihin matagal na talaga siya na nakalibing. Ngayon, paano kung bago siya nailibing? Bago lang siya na nailibing. Inilibing kahapon, tas nahukay natin ngayon. Kaya ganito, kumbaga, kaya kinokondisyon na ito ay, kumbaga, matagal ng nailibing. Kasi ito yung naabutan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero yun nga, hindi na nabanggit dito. Paano nga kung recent yung o maaring hindi naman bagong-bago. Maaring nilibing 10 years ago. Makabagong panahon na rin yun. Diba? Hindi ko alam, tatanong ko inshallah. Ngayon ko lang din ngayon ko lang naisip. Sige, maganda dito. Marami akong nare-realize tungkol sa na ito sa zakah. May mga bagay-bagay na hindi ko naiisip, pero ngayon naisip ko na, alhamdulillah. Sa panghuli, wa amal ma'dan, yung mga mineral naman na nahuhukay, fahuwa kullu yuwalladu min al-ardi min gayri jinsiha. Laysa nabatan sawaun akana jariyan kan nifti wal kar am jamidan kal hadidi wan nuhas wad dhahab wal fidda war uzabak. So yung mga mineral, ito daw ay anumang nanggagaling sa lupa. Anumang nanggagaling sa lupa at maari nga masyaallah na lahat ng nanggagaling sa lupa na pwedeng pakinabangan na hindi halaman. So yun ay may tuturing na mineral. At maaring ito ay jariyah, dumadaloy. So di ba nung nakaraan na pag-usapan natin kung yung crude oil, yung pinanggagalingan ng diesel, ng gasolina, ng kerosene, kasama ba siya rito sa maadin? Kasama pala. Kasi kasama sa mga maadin yung dumadaloy. Kan nifty wal car. Yung nift, ito na yung fossil fuel, yung crude oil nga. At yung yung car, ano yung car nilagay dito? Yung alkitran. Yung din yung alkitran kasi galing din naman yun sa sapal ng ng fossil fuel din So kasama siya doon. Kasama siya doon sa nahuhukay, so kasama siya sa maadin. O jamid. Jamid, ibig sabihin solid. Kanina jariya, liquid. Jamid, solid. Katulad ng bakal,
Iba-ibang klase ng bakal. Kasi primarily ang bakal, di ba, iron. Tingnan natin sa translation ni Sheikh Salman. Kasi nilagay niya lang din bakal eh. Sa maring bakal nga, o ano ba ang sample niya dito? Hadid, bakal, pero kasi pag sinabing hadid, may iba-iba kasing klase ng ng hadid eh. Depende sa sa composition nito. Kasi iba yung composition ng di ba? Ng high carbon steel yung gamit sa mga sa rebar. Tapos meron pang may hinahaluan ng chromium, yung stainless, iba pa yung timpla ng ng bakal. So dapat maano din natin ito. Kung anong klaseng hadid ba talaga? Ito ba ay carbon, purely carbon, o okay lang yung may halo? Yung nuhas naman yung tanso, yung bronze, na ang nuhas, nadidistinguish siya sa iba pang mga bakal, kasing nuhas, kung sa English, malleable, na madali siyang na ihuhugis. Madali siyang nahuhugis, yung tanso. So, di ba, ginagawa siyang yung copper, ginagawa siyang wire, yung tanso, ginagawa siyang wire. Actually, mga bronze at yung yung iba pa, parang variation lang din sila nung copper. Yung brass, ganun siya. At syempre yung gold at silver kasama rito, at yung za'bak. Yung za'bak, mercury. Yun pala yung za'bak dito. Fatajibu fihi zakatu bil ijma'i kama sabak. So wajib ang zaka sa mga ito. Liumumin nususil warida fi wujubi zakati fil khariji min al-ard. Ayon sa kung ano ang natutukoy na dalil sa anumang lumalabas sa lupa na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, anfiku min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard. Magbayad kayo ng zaka para sa anumang nakuha ninyo mula sa lupa o pinalitaw namin para sa inyo mula sa lupa. Ngayon dito sa Ma'adin, hindi na binanggit kung ano yung kanyang nisab at ano yung kanyang whole. So maaring, since napapaloob siya dito sa rakaz, pareho. Kada hukay mo, magbayad ka 20%. So ang laki nung mashallah. Kung ang Saudi Arabia nakakahukay ng milyon-milyong bariles araw-araw, tas 20% zaka, mashallah, hindi yayaman talaga yung mga tao. Alhamdulillah. So pinagpala talaga yung mga bansa na merong nahuhukay na langis, alhamdulillah. So ito yung zaka ng mga nanggagaling sa lupa. So yung susunod na matatalakay na natin. Ito may kinalaman na talaga to kay Manong. Sa mga bahimatul an'am, yung mga hayop na mga pastuling hayop, inshallah. Para makasingil na tayo. Sa tutuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.